Okay, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing sa ating PH Update. Ano po ba ang meron dito? Bakit ganito ang title? Nagkagulo sa Malacanang, si Auntie Claire ang sinisisi sa 50 trust rating ni Marcos Jr. Ano ba yan? Negative ba yan o saktong 50 lang, ha? Okay na yan, okay na yan. Kahit hindi negative, basta 50, okay na rin yun, di ba? Pero ba't parang nagagalit sila, no? Sinisisi na ba nila si Manang Claire? Hindi talaga pwedeng mawala si Manang Claire sa Malacanang. Kasi pag nandiyan dyan si Manang Claire, lalong naiinis yung taong bayan sa administrasyon ngayon Kaya hindi siya pwedeng mawala dyan. Mas mabuting maging palamuti yan. Sa negative, positive man, talagang napaka-weak ng ating presidente. Yan lang ang masasabi natin dyan. Kaya simulan na po natin. Anong meron dito? Palike ng ating video habang tayo ay nagsisimula. Alam mo, maganda yan, ha? We will try to break this down, no? Now, I never thought that at first, nung nagsali-sali ako ganitong mag-analyze ng politics, is that I never thought na sinasabi nila yung mainstream media, they will control the narrative. Oo, magagaling mag-ano yan, yung mga bali-balita. Minsan may pag-atake pa yung mga title ng mga yan. Tapos sasabihin nila, hindi sila bias, ano? Until I experienced and saw it by myself, talaga, even the captioning sa mga pinipresent nila, magaling talaga mag-caption. Talagang, hindi lang magaling mag-caption. Hindi pa nila ibinabalita yung mga magagandang nagagawa ni BP Sara. Di ba? Laging taga sa kabila. Tapos ang ibinabalita nila, more on kay BP Sara, yung sa impeachment trial, yung mga pagbibintang ng mga taga-kabila, yun ang ibinabalita nila. Tapos sa huli, ang sasabihin, sinusubukan pa naming kapanayamin ang kampo ni BP Sara pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Kinabukasan wala na, iba na naman ang balita. Ganon. So ang nakuha lang nilang panig ay yung mga taga-kabila. Ganon. Diba? Kaya dito sa ating channel, mga kapatid, hindi naman sa Maka Duterte, pumapatas tayo. Doon tayo lagi sa tama. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Palike ng ating video. really not in favor of Inday. Ito, prangka istorya ito. Klaro man yan. Akin man niya opinion. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan i-share nyo itong mga ganitong klaseng video. Pagpapaliwanag na itong si Atty. Raymond Batu. Para malaman ng sambayan ng Pilipino kung paano linuloko ng mga mainstream media ang naratibo dito sa impeachment trial na si Sara Duterte. Palakpakan ho muna natin itong si Auntie Claire. Dahil hindi ho natin ma-achieve yung mga ganyang klaseng numero kung hindi ho niya ginalingaan ang kanyang trabaho dyan sa PCO. Ay siya nga pala, maraming salamat ulit kay Ma'am Christine, sobrang thank you po. Napakalaking bagay na po sa atin yan. Dahil Publicus Asia ho ang naglabas ng pinaka-latest na survey na kung saan talaga naman ang ating mga kababayan wala na hong tiwala dito sa mama na to. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join boto, nandiyan lang ho sa baba. Siyempre, Publicus yan Kaya naman si Prof. Malutigia ang magpapaliwanag ho dyan sa pinaka-latest na survey na to. Pahayag 2026 second quarter. Palakpakan ho muna natin ang Publicus Asia. Bago natin umpisahan ang ating talakayan dyan sa survey na yan, na kung saan muli na naman hong namayagpag itong si Vice President Sara Duterte. Yes. Gusto ko lang pasadahan itong video na to na kung saan ang parang bahana naman to yung pinapakita ni PH Update bahaho dyan sa Metro Manila medyo lumalala, no? Aray, ayan ho sa bahagi ng Espanya. Ito. Welcome pa lang yan ng July May August pa, September. Baka hanggang October. Yan. Pinaghahandaan na nila yung baha, di ba? Pinaghahandaan nyo yung baha o pinaghahandaan nyo yung impeachment talaga? Siya. Ayan ho mga kababayan. Grabe. Yung makikita dito sa video na to, ang lagay ng mga ibang mga kalsada ngayon dyan sa Metro Manila. Sana ang ating dalangin dito kasabay ho ng impeachment trial mapag-usapan din ho itong flood control na to. Hindi, dapat yung waling-waling lang ang pag-usapan nila. Tsaka impeachment, di ba? Ay, nako, Pilipinas. Dahil kaya ho natin dinaranas itong sana walang matraffic ngayon, no? Sana walang matraffic sa EDSA, sana walang matraffic sa Espanya, sana walang matraffic sa mga
mabababang lugar dyan sa Metro Manila. Sana walang maistorbo sa ating mga kababayan. Sana yung mga reporter, newscaster, mga epal sa social media, pagka na-traffic sila dahil dyan sa baha na yan, mag-post din sila. Iniisip ko nga yung mga BBM, tas kahit lunod na sila sa baha, BBM pa rin. Kasi ibabalita nila, may baha sa Davao. Sino bang nagsabi na may flood control? 5,500. Duterte ba? Gagi, di ba? Tapos ngayon pag nagbaha sa Davao, akala mo nagkakasiyahan yung mga taga-kabila eh. Sino ba nangako? Paragis, alam mo, nandidiri na talaga ako sa administrasyon ngayon. Kupal na kupal eh. Ay, ewan. Ito naman ang atin dito. Sana. Dahil nung nag-rally ang mga kapatid nating INC para Ay, hindi pala nangako. Nagbida-bida na may 5,500. Ano? Flood control. Nawaga na magtuloy-tuloy ang investigasyon diyan sa mga maanumalyang flood control. Yung mga ika nga medyo na-traffic sa EDSA, medyo nag-iiyak sila sa social media. Grabe, nananalasa itong bagyo na to at maraming Hinday. bahagi ng Metro Manila lubog ho ngayong mga panahon na to. Sana yung iba mga internet personality nagyayaw-yaw. Yan. Ng mga tolpwet. Yung mayaw-yaw sa social media dahil na-traffic sila. Oh. Ngayon, sana ito dito yung mga mata-traffic ngayon, mag-iyak din kayo. Oo. Diba? Ano yun natin, ipanawagan natin na dapat sana wag bumaha. Dapat yung bumaha. Hindi, tuloy pa rin ang impeachment. Baka sakaling hindi na bumagyo, baka sakaling mawala ang korupsyon pag tinuloy nila yung impeachment. Okay na. Ganyan ang gawain nila. Wala na silang gagawin kundi impeachment. Bahain, magkagera, impeachment, ituloy. Panagutin si BP Sara kahit walang kasalanan. Kamote na sila. Umalis sa kalsada dahil nakaka-istorbo yan. Balance lang. Balance tayo dito. Kung nag-iiyak kayo sa ginawang rally ng mga kapatid nating INC, sana dito sa baha na to, mag-iiyak din kayo. DJ Chacha. Correct. Kasi alam nyo, nung minsanan lang yun baka 2 o 3 araw lang yun. No? Baka nga, tama, ganun ano. So naiinis sila sa ginawa ng INC. Kukunti lang naman silang mga bugok-bugok eh. Yung iba hindi naman nagre-reklamo eh. Iniisip nila, natutuwa sila sa ginawa ng INC kasi nga ipinagtatanggol tayo laban sa mga katiwalian na yan at ayaw po nilang mabendalo ang batas natin sa Pilipinas. Di ba? Yung iba nagre-reklamo. O dito kayo ngayon magreklamo. Ilang buwan tayong tag-ulan ngayon. No? May stranded, mata-traffic, halos baha hanggang bewang o minsan lumalagpas pa sa dibdib. Mga baha. Diyan kayong magreklamo, diyan kayong mag-post. Tignan natin, ha? Lord de Vera, pangalanan ko na kayo. Yarin lamang maiingay kayo nung nag-rally ang INC. Diba? Perwisyo, istorbo, nagkos ng traffic. Ito. Yan, magreklamo din kayo dyan. Baka po tahimik yung mga bibig ninyo. Hanapin nyo dyan yung flood control ni BBM. Sana yung tubig, tumabi-tabi kayo. Para sa tubig, tumabi-tabi kayo. Ulan nga kayo. Laka na ng water. Laka na ng water. I-Englishin pa talaga tayo. Laka na ng water. Pero teka, wala akong water na nakikita sa video Di ba? Doon sa dulo. Meron doon sa dulo. Okay. Di ba kayo magagalit yan? Ayun na, yun. Dapat magalit tayo. Sabihin natin sa baha, istorbo kayo sa hanap buhay. Hindi kayo tumabi, nagkukos kayo na traffic. Ano ba yan? Pero kung walang baha niyan dyan sa Espanya, wala tayong problema. Tuloy-tuloy ang daloy na trapiko kahit maulan kasi gumagana yung flood control. Ngayon kayo mag-iiyak. Share nyo itong video na to. Hashtag. Nasaan na yung maiingay sa social media sa INC? Yung rally. Nasaan na kayo mga maiingay kayo? Putya, ba't hindi nyo may reklamo ngayon na baha? Ano bang mas importante sa inyo? Yung pinaglalaban tayo ng ating mga kababayan o itong baha na nakakaperwisyo sa ating Pilipinas? Si rally. Ano kayo ngayon? Tambay ko lang ho dito to para ika nga yung mga maiingay sa social media nung nag-rally yung mga kapatid dating INC. Maging
mag-ingay kayo ngayon. Yes. Di ba? yes. Mag-ingay kayo ngayon. Gusto ko marinig ang inyong gusto. Asan na ang ingay, di ba? Asan na yung pag-call out sa pamunuan ng INC na nagkukos sila ng traffic? Ilabas ang ingay. Nabuisip na yan. Di ba? Dapat parehas, dapat balanse. Kung nagalit kayo sa mga nagrally dahil nag-cause ng traffic, dapat magalit din kayo sa baha dahil wasak-wasak ang flood control. Dahil ninakaw ang pera sa flood control. Yan ang sinasabi ko, hindi tayo matatapos dito sa issue na to hanggat walang napapanugot, walang nakukulong na big fish. Walang yan. Prof Maluti, Prof pasensya na medyo, alam mo naman, medyo pagka blood control pinag-uusapan yung high blood pressure ko medyo nag-high blood ako ha. Wala tayong high blood pero yung high blood pressure wala ho tayong high blood ha. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Hindi ho tayo high blood din. I mean yung high blood pressure pero umiinit ang dugo ko. Medyo kumukulo-kulo ba? Pagka flood control pinag-uusapan at pagka yung mga epal sa social media nag-iiyak dahil sa traffic, dahil sa rally, na kung saan pinapanawagan lang naman na mayroong managot dito sa mga kabalbalan na to, bakit ngayon ang tatahimik ninyo? Mga walang niya kayo! Eto, kay Prof Malutikia. Prof, banatan mo naman please. Na yung present na digital forensic na si Mr. Kali. So ko, from the top, ulitin natin. Okay? Good morning ulit, Yun. no? Day 2 sa Malo. impeachment. Makita po natin na yung present na digital forensic na si Mr. Kalilong, no? Parang hindi naman yata po sigurado siyang expert, no? Aray ko. Hindi naman po natin Aray ko. Hindi siguradong expert. Parang di ka naman yata expert. Grabe sana sinampal mo na ng mas katotohanan pala. Teko, yung hindi expert, masakit. Expert ka ba talaga? pinagtatalunan yung existence ng video Oo. kasi yung pumidyong yan ay isang press conference na nangyari oo. ng madaling araw at yan ay sa through Zoom, no? Yan po ang konteksto niyan, mahalagang dapat maintindihan dahil yan po ay noong nakakulong ang Chief of Staff, si Oo. Undersecretary Attorney Lai. Kumbaga hindi yan pagbabanta na naisipan niya lang magbanta, magbabanta na siya. Kailangan kasi mapanood mo yung buong video eh. Hindi pwedeng kaperanggot lang eh. 'Di ba? Bigay tayo ng pangbatang example. Halimbawa, bawal magsinungaling. Bawal magsinungaling. Pero yung bata nagsinungaling. Sabi nung nagtatanong kasi nga babawian ng buhay yung nanay niya eh. Sabi nito sa bata, kumatok ng bahay. Nasaan yung nanay mo? Alam nung bata na babawian yung ititegi yung nanay niya. O halimbawa lang. Siyempre hindi siya aamin. Sabihin niya, wala nanay ko, nandoon sa labas. Nandoon. Pero totoo nasa loob. Liar na siya nun. Pero may dahilan kung bakit siya nagsinungaling. Kasi nga, baka mategi ang kanyang nanay. Okay ba example ko? Pero kung kukunin mo lang na konteksto doon, yung nagsinungaling lang siya, nang hindi mo alam kung ano ang dahilan, maaari may kasalanan yung bata. Kabata-bata mo pa lang nagsisinungaling ka na. Di ba? Nasaan ang nanay mo? Bakit nagsinungaling ka? Nandoon pala sa loob ng bahay. Alam ba niya kung bakit nasa loob ng bahay? Ay, ibig ko sabihin, alam niya kung bakit siya nagsinungaling. Kasi nga, babawian ng buhay yung kanyang nanay. Ititegi nung kumatok. Ganun yung mga term ko kasi sa YouTube eh. Pag sinabi mong pinatay, baka magdilaw na agad eh. Yon. So kung yung bata, aakusahan mo, sinungaling ka, di ba? Pero hindi mo natatanungin kung bakit siya nagsinungaling. No. Kumbaga, malayong example ko yon. Iba naman ng sitwasyon kay BP Sara. Si BP Sara, na-trigger siya. Pero yung sinabi niya, wala pang activate po doon na nagbanta siya. Kasi nga, hindi pa siya dead. Di ba? Napaka 1 + 1 = 2 na nga lang eh. Napakadaling intindihin eh. Pero hindi binanggit ng prosecutor ata nila o attorney ng mga taga-kabila kung ano yung buong, di ba sabi lang niya, nagbanta. Pero hindi niya sinabi kung ako ay mamatay, si ganito at si ganito, nakautos na ako ng ganyan para sila din ay i-deads. Yung mga ganon, di ba? Hindi, hindi binigkas yung ganon eh. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kayo na humbalang umintindi sa example ko May Gcash tayo dun sa baba.
May Gcash tayo dyan sa description po natin. Maraming salamat sa mga tutulong dahil po ang ating channel ay nasa lanta ng algorithm. Thank you very much po. Nasa baba ang ating Gcash. Salamat. Lopez ng Office of the Vice President dahil doon sa hearing na ginagawa sa Quadcom. At nung po madaling araw na yon, nagkaroon po ng balita na ililipat siya sa Women's Correctional. Hindi naman po yun ang usapan, no? Yan ay isang press conference at yung pinapakita ng prosecution ay isang parte lamang po ng 48 minutes So ibig sabihin, marami pa pala. na video. Hindi po 2 hours. Hindi ko maintindihan yung process ng authentication ni Mr. Kalilong. Ang pagiging digital forensic, yan po ay hasang-hasa. At 2 weeks lang daw siya nag-training eh. Hasang-hasa na yun. updated sa training, sa paggamit ng teknolohiya, sa paggamit ng iba't ibang bagay para lang ma-authenticate Tama. ang isang video. Ang napakahalaga sa Hindi yung gumamit ako ng OBS tapos kinumpara ko yung sa nakita Video. ko sa social media at pinagbangga ko. Actually, wala nang usapan doon eh. Oo. Marami nang Patunayan mo nakanood. na lang na talagang nag-hire si VP Sara. Diba? Oo Iharap nga, doon no? yung hinar niya. isang digital forensic review or audit ay ang pagkakaroon ng transcript. Kasi po yung transcript ay ang batayan ng kung anong sinabi. Kahapon wala namang present na transcript si Mr. Kalilong. Sana wag naman niyang lokohin ang Senado at ang mga senador dahil sa pagsasalita Tsaka kung nilolokong mga senador, katangahan na yun. Senador ka, naloko ka ng malaking na yun, pagka pati yung mga senador natin, maikot yung ulo, no? Mabilog, kumbaga. lamang po. At Tuloy-tuloy na po confidence, tayo. Ang parati namang sinasabi lang kinopya niya, iligay dyan sa kanyang laptop, gumawa siya ng authentication, parang affidavit of authentication at yun na. Hindi po yun ang paraan ng nagamit sa digital forensic. Pero ang digital forensic po may limit yan. So i-establish muna, nagkaroon ba talaga ng video? Yes, totoo po yun. May video. At dyan po sa nangyari ba yan, yung tinatawag na actus, an act occurred, who performed it, when it happened, nandiyan naman po yung date niyan, at whether the record is genuine. Marami pong proseso para malaman kung genuine. Yan ang kailangang establish kung totoo nga yung video. Hindi lamang po dyan. Kailangan rin ma-establish kung may mens rea. Ang mens rea po ay ang intent. Ano po ba ang intent ni BP? Kaya nga po paulit-ulit kong sinasabi, it is a press conference na nangyari ng madaling araw, mga pasado 12 midnight yan kung saan humingi ng tulong si Attorney Lopez na Chief of Staff at Undersecretary sa Office of the Vice President dahil nga ililipat siya. Para namang kriminal si Attorney Lopez na lilipat na madaling araw sa Women's Correctional. Wala pa naman siya nare-receive na order. At yung pong press conference na yon, may nagtanong kay Vice President. At ang itinanong, paano ang security mo? Kailangan natin ma-establish ano yung intent, ano yung psychological state ni BP Sara, ano ang motive niya sa pagsalita nun, at saka ano yung social or relational content that gives the act, yung pagsasalita niya, meaning na grave threat yun, no? Parati po natin sinasabi, conditional threat yun kasi ginamit niya, if something happens to me, then. So sa mens rea o sa intent, kailangan may magte-testify, i-corroborate, kailangan may psychological evaluation, kailangan may expert interpretation, kailangan may corroborating witness, at kailangan may contextual evidence. Naku, parang hindi, wala ata akong nakita dyan sa mga yan na Prof. Malu. Parang wala ata akong nakita na ganyan. Wala pa naman pong present, ang sinabi lang may video. Ba't pinagtatalunan yung video, kinuha si Kalilong bilang expert witness? Hindi naman po siya pwede mag-expert witness dun sa press conference na yon. Pwede lang siya mag-expert witness na may video sila.